Palang araw po sa lahat. Muli ako po si Ara Adesas na samahan niyo po akong muli sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At ngayon po ang ating pagbubulay-bulayan ay patungkol sa 1 Peter o ng Pedro, chapter 4, verse 12 to 16. 16 po. Ayan. So, bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami sa pagbubulay-bulay sa salita. Bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge, Lord. Ikaw ang mapapurihan. At nawa dalangin ko po, Panginoon, ang makakarinig ng iyong salita. Buksan niyo po ang kanilang puso at isipan, Panginoon. At magkaroon sila ng kagalakan kahit na ano ang aming pinagdadaanan sa mundong ito. Ngunit ikaw ay may pangako na buhay na ganap at kasiyasiya at ang buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. In Jesus' mighty name, Amen. Ayan po, purihin ang Panginoon sa umagang ito at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ang ating pong topic for today, no, tungkol sa ating mga Kristiyano. So, maraming nagsasabi na akala ko ba pag Kristiyana ako, okay na. Wala na akong problema, hayahin ang buhay ko. So, hindi po yan ang ipinangako sa atin ng Bible. So, tunghayan po natin ang sinasabi sa aklat ni Pedro. Sabi po dito sa verse 12, ayan, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito hindi pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. At sabi sa verse 14, pinagpapala kayo kung kayo kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Sabi sa verse 16, ngunit kung kayo magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. No? So, sa panahon natin ngayon, hindi lingid sa atin ang mga nangyayari sa ating paligid. Ano po? Pero ano nga ba ang stand ng Christian dito o ang isang Kristiyano sa mga pangyayaring ito? Kung atin pong alalahanin ang sinasabi ng Bible para sa atin, no, na ang sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus, di ba? Take up the cross. If you want to follow Jesus, take up the cross. And ano nga ba tong cross na to? Batid po natin na ang Panginoong Hesus ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Hindi po madali ang kanyang pinagdaanan, tama po? So, yung mga halimbawa ng ipinakita sa atin ng Panginoon, yung pagdurusa ng isang Kristiyano, na kung paano ang Panginoon ay nakapanagumpay, no? Pinagtagumpayan niya ang krus ng Kalbaryo. Ganon din po sa ating mga Kristiyano. Kaya nga po dito sa sulat ni Peter, sabi niya rito, huwag na tayong magtaka sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, na sa halip tayo ay magalak. So, magalak tayo, no? Magalak tayo. Bakit? Ito yung pakikibahagi natin sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang ating kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kapangyarihan. So, in the future, meron tayong tinitingnan na kung saan meron tayong hinihintay na kaluwalhatian na kasama natin si Kristo. Di po ba? So, yun ang dapat nating igagalak. Bagamat, may mga persecution, may mga paghihirap, trial, suffering, magagalak pa ba ako? Diba? Yun ang karamihan tanong eh. Pero yun nga, yung sinasabi sa atin ng Bible, dapat tayong magalak. Kasi tingnan natin yung in the future, ano ba yung nakikita natin? Ano ba yung magiging kahinatnan nito para sa atin ng mga Kristiyano? Na kapag tayo ay dumaranas ng ganitong pagsubok, ay may pangako ang Panginoon para sa atin. At mga kapatid, kapag tayo po ay nakakaranas ng pagsubok, tandaan po natin ito. Wag po tayong agad-agad tatakbo sa kung kani-kanino. Tandaan po natin, lagi po nating ilagay sa ating
puso't isipan na meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha po ng langit at lupa, and even us, diba? He created us. Bakit pa po tayo kailangan pang lumingon kung saan-saan? Ang tawagin po natin, ang lapitan po natin ay ang ating Panginoong Hesus, sapagkat napagtagumpayan niya na ang lahat ng yan. At ang lahat ng naririto sa ibabang ng lupa, sitwasyon man yan, ano man yan, problema mo sa buhay, sakit man yan, kakaibang sitwasyon mo na parang bang hindi mo na kaya to, diba? Nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Panginoon yan. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin, lumapit tayo sa Kanya at huwag tayong mag-alinlangan, no? Tayo ay magtiwala sa kakayanan ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay walang hindi kayang gawin. Amen po? So kung ang ginawa niya ang lahat ng ito, nilikha niya, tumingin ka sa kapaligiran mo, sa langit, di ba? Tumingin ka dyan. Alam mo kapatid, kapag po ako dumaranas ng ganyan, kinakausap ko po ang Panginoon. Tumitingala po ako sa langit. Bakit po? Nakakaramdam po ako ng comfort. Dahil alam ko po na nandun siya. At alam ko po na nakatunghay siya sa akin. So napakasarap po ng pakiramdam. Lord, alam ko nandyan ka. Nakikita mo tong nararamdaman ko, nararanasan ko. At alam ko hindi mo ako pagbabayaan, sapagkat sinabi rin ng iyong mga salita, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Panghawakan po natin ang mga pangako ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, na kung saan kahit nandun na tayo sa rurok ng problema natin, ng kapighatian natin, once na nasa atin ang salita ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng comfort, magkakaroon tayo ng kagalakan. Bakit po? Danas na danas po yan ang inyong lingkod. Sa dami po na pinagdaanan, at marami pa po tayong pagdadaanan dito sa mundong ito habang po tayo ay nabubuhay. Kaya wag po nating kaliligtaan na tayo po ay sumandal sa ating Panginoon na makapangyarihang Diyos. Di po ba? Na kung saan, okay lang naman din na tayo ay lumapit sa mga tao. Pero baka naman kasi yung taong nilalapitan mo rin ay meron pang mas mabigat na problema kaysa sa'yo. Hindi mo lang alam yun. And kapag hindi ka niya napagbigyan, kapag hindi ka nabigyan ng kailangan mo, or hindi ka niya na-comfort dun sa yung problema, siyempre sasama loob mo. Pero hindi mo alam na hindi lang sinasabi ng taong yan sa'yo na mas mabigat pa yung problema ko sa'yo. Di po ba? At tayo po, tandaan po natin, ang ibinigay po sa atin na pagsubok ng Panginoon, kaya natin. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya natin ang pagsubok na ibinibigay sa atin. Bakit po? Kung papansinin nyo po, iba-iba po tayo ng mga pagsubok, problema na dinaraanan. Bakit po? Yan po kasi ang nagpapatunay na kung ano yung kakayanan po ng isang tao, yun ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya mo to. Itong nasa akin na to, itong dinadala ko ngayon to, kaya ko to. Alam ko, Panginoon, binigay mo sa akin to, kaya mo to. At sabi ng Panginoon, di ba? Bibigyan niya tayo ng lakas at kaparaanan upang makapanagumpay tayo. Aalalayan niya pa rin tayo eh. Kahit na nga nandun tayo sa problema, nandun tayo sa sitwasyon na hindi maganda, patuloy tayong aalalayan ng Panginoon. Ano lang po ang gusto ng Panginoon? Pagtiwalaan po natin siya. At huwag na po tayo maghanap ng iba pang mga kaparaanan. Isa lang po ang paraan natin, kundi ang paniwalaan natin at manangan tayo sa salita ng Panginoon. Pagtiwalaan po natin ang ating Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat ng naririto sa daigdig. Kapatid, nagdurusa ka ba ngayon? May problema ka ba na hindi mo kayang sabihin sa pamilya mo, sa kaibigan mo? Hindi mo kayang sabihin sa kapatid mo. Kahit sa mga kapatiran, nahihirapan kang sabihin ito. Well, sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya.
lumapit ka sa ating Panginoong Hesus. Kausapin mo siya. Alam niyo po, pwede pong umiyak sa Kanya. Pwede pong magsumbong sa Kanya. Ako po, hagulgol pa po ang ginagawa ko sa Kanya. Yes, mararamdaman po natin yung comfort. Bakit po? Tayo po, na sumampalataya sa Kanya, tayo po ay nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. At napakasarap po na tayo ay may nilalapitan. Tayo ay may sinasandigan na hindi natin kayang sabihin yon sa kahit na sino. Pero sa Panginoon, kaya natin to. Panginoon, ito yung pangyayari ito. Panginoon, ganito yung nangyari sa akin. Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom, ng understanding kung paano at ano ang gagawin ko. Panginoon, tulungan mo ako. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigat ang lubha ng iyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapatid, gaano man katindi ang pinagdadaanan mo ngayon, lumapit ka sa Panginoon. Yun lang ang solusyon. Wala nang iba. Umawit ka. Mawawala yan. Mararamdaman mo yung comfort. Umawit ka sa Panginoon. Magbasa ka ng banal na aklat. Makukomfort ka. Kausapin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, panalangin. Ngayon na. Tandaan po natin ito. Marami po sa atin ang kaisipan, ang mindset, magpapakamatay ako upang maging maayos na ang lahat, para manahimik na. Kapatid, ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Walang katahimikan sa gagawin mo, sapagkat ang pupuntahan mo ay walang hanggang pagdurusa. Ang kamatayan, kung wala ka sa Panginoon, hindi kapayapaan yan. Kaya hindi po totoo na kapag ikaw ay namatay na, mapapayapa ka na. Hindi po totoo yun. Pero kung ikaw ay nasa Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoon, di ba? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin yun. Hindi po kapayapaan ang magpakamatay dahil yun po ay walang hanggan na pagdurusa mo. Wala na po. Wala ka na pong pag-asa pa doon. Kaya nga po, lagi sinasabi sa atin, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Yes. Bakit po? Kasi may pagkakataon pa po tayong ibigay sa Panginoon ang lahat ng alalahanan natin. Lahat ng mga hindi natin kaya. Aminin natin sa Panginoon yan. Dahil wala po tayong kakayanan. Totoo lang, mahina po tayo bilang tao. Mahina po tayo dahil lagi tayo nagkakasala sa Panginoon. Pero lapit lang po sa Panginoon at patuloy tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Be humble to God. Ang Panginoon natin, maawain, mahabagin ang Panginoon natin. Siya ay mapagmahal, hindi madaling magalit. Kaya lumapit lamang po tayo sa Panginoon. At alam niyo po ba, namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa mabubuting tao, hindi sa iisang tao, kundi sa lahat ng tao. Maging ano ka man, makasalanan ka man, murderer ka man, anuman ang nagawa mong kasalanan, namatay siya para sa iyo. Kaya wag mong isipin na wala kang karapatan na lumapit sa Kanya. Magbalik loob ka sa Kanya. Kung ikaw ay wala pa sa presensya ng Panginoon ngayon, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ito na yung panahon para lumapit sa Kanya. Kaibigan, hinihintay ka ng Panginoon. Hinihintay ka po niya. Tingnan po natin yung mensahe sa The Lost Son, The Prodigal Son, kung gaano kamahal ng Ama ang kanyang anak sa kabila ng kanyang pagkakasala. Alam niyo po ba, hindi alam ng Ama kung kailan siya darating. Pero nung time na bumalik ang kanyang anak, nandun po siya sa tarangkahan. Bakit po? Araw-araw, oras-oras, hinihintay niya po ang kanyang anak na bumalik sa kanya. Ganon din po tayo, kapatid. Hinihintay po tayo ng Ama na bumalik tayo, manibalik tayo sa Kanya. Ganon po niya tayo kamahal. Kaya huwag na po tayo magpatumpik
tubig pa. Hindi po natin alam ang oras at pagdating ng Panginoon. Pero isa lang po ang panghawakan natin, na anuman ang mangyari sa daigdig na ito, meron tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ang kanyang muling pagkabuhay, ang assurance natin na tayo ay bubuhayin din sa huling araw. Kapatid, kung may nagsasabi sa iyo, hindi totoo na ikaw ay mabubuhay. Hindi totoo na ikaw ay maliligtas sapagkat ikaw ay makasalanan. Hindi po yan ang sinasabi ng ating Bible, sapagkat sabi ng Panginoon, lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama ay hindi niya tatanggihan. At ang katibayang yan ay pinatutuhanan na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya kapatid, kung ikaw man ay wala pa sa relasyon, sa presensya ng Panginoon, ngayon na, kausapin mo ang Panginoon. Pumasok ka sa iyong silid. Kung wala kayong silid, pumasok ka sa banyo. Humanap ka ng paraan para makausap mo. Mag-isa ang Panginoon. Mag-humble ka sa Kanya. Isuko mo sa Kanya ang iyong sarili at ma-amaze ka po sa gagawin ng Panginoon sa iyo. Yung pinoproblema mo, hindi mo pa binabanggit sa Kanya, iniisip mo pa lang, napakahirap ng sitwasyon mo. May ginagawa na ang Panginoon sa iyo. May paraan na ang Panginoon. Ma-amaze ka na lang sa gagawin sa iyo ng Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy na manangan sa Kanya. Sabi nga niya dito sa Kanyang salita, di ba? Huwag mangyari na magdusa tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng pagiging mamamatay tao, pagnanakaw, no? Huwag tayong manangan doon. Sabi niya rito, kung magdurusa tayo sa pagiging Kristiyano natin, dapat natin yung ikagalak. Huwag natin tong ikahiya. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Yun po yung sasabi ng Panginoon. If you want to follow me, take up the cross. And that is the cross. And we thank you for that cross. Because all of us, every one of us, we are sinners. But Jesus died for us. Jesus cleans us. And saves us. Paniwalaan po natin ang lahat ng manampalataya na natin. Maraming pong salamat. Let us pray. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulutan niyo po, Panginoon, na ang mensaheng ito ay umalingaw-ngaw sa maraming sulok ng aming mundo, bansa, tao, yes, O God, upang iyong marinig, upang sila ay makarinig ng iyong salita. Gisingin niyo po ang kanilang puso at diwa. Bigyan mo sila ng pagkakataon, Panginoon. As you promised to us, Lord, na bibigyan mo ang lahat ng pagkakataong makapagsisi at tumalikod sa kasalanan dahil ayaw mong mapahamak. Maging ang aming mahal sa buhay, Lord. Surrender it to you. Ang aming pamilya, yes, O God. In even our country, Philippines. In even every people, Lord, in this world, you, Lord. Yes, O God. Open their hearts and mind, Lord, to know you and to worship in spirit and truth, Lord. Yes, O God. Marami pong salamat dahil sa kapigatiang ito, sa aming dinaranas, sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan, na dapat kaming magalak sapagkat kami ay nakikipagbahagi na sa paghihirap mo, na hindi naman dapat ikaw yun, Panginoon. Dapat kami yun. Dapat kami yung naghihirap dun sapagkat kami ang makasalanan. Pero Lord, binata mo ang lahat ng yun in order for us to save, Lord. Yes, O God. Kaya Lord, marami pong salamat. Patuloy nga pong patatagin ang bawat isa na makakarinig na yung mensahe. Patatagin niyo po sila sa pananampalataya, Panginoon. Habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating, huwag niyo pong hayaan may snatch ng kaaway ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord, sa iyo ang kapurihan at dakilang pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Marami pong salamat sa inyo at kinalulugod ko po ang pagbabahagi nito
Nawa po ay maibahagi nyo rin ito sa inyong mga kaibigan, kaanak, sa pamamagitan ng video ito ay maparating sa kanila ang tunay na mensahe ng Panginoon. God bless everyone.